Alam mo ba na sa buong Biblia may isang eksena kung saan ang hayop pa ang mas malinaw makakita ng katotohanan kaysa sa tao? Sa aklat ng mga bilang, may kwento tungkol kay Balaam, isang kilalang propeta na pinili ng Diyos para maghatid ng mensahe, pero sa mismong sandaling iyon, siya pa ang naging bulag sa babala ng langit. At ang tanging nakapansin sa panganib ay ang kanyang asno, isang nilalang na walang kapangyarihan, walang titulo, pero may mas bukas na mata kaysa sa taong sakay nito. Nang panahong iyon, natatakot si Haring Balak ng Moab sa paglapit ng bayang Israel. Narinig niya ang mga tagumpay nila sa digmaan at naniwala siyang tanging sumpa lamang ang makakapigil sa kanila. Kaya ipinatawag niya si Balaam, isang lalaking kilala sa kakayahang magbasbas o manumpa sa pangalan ng Diyos. May dalang ginto at pangako ng karangalan ang mga sugo. Bagamat una siyang pinagbawalan ng Panginoon, unti-unting lumambot ang puso ni Balaam sa tukso ng kapangyarihan. Dito nagsimula ang kakaibang paglalakbay. Isang paglalakbay na magpapakita na hindi lahat ng nagdarasal ay tunay na sumusunod. Habang nakasakay si Balaam sa kanyang asno papunta kay Balak, sinabi ng kasulatan na tumayo ang anghel ng Panginoon sa daan, may hawak na tabak, handang humarang. Pero ang propetang si Balaam na itinuturing na nakakakita ng kalooban ng Diyos ay walang nakita. Ang asno, o ang simpleng hayop, ang siyang nakakita ng liwanag na hindi maabot ng mata ng tao. 3 beses umiwas ang asno sa anghel. Noong una, lumihis ito sa bukirin. Pangalawa, sumiksik sa pader hanggang masugatan ang paa ni Balaam. At ang pangatlo, humiga na lang ito sa lupa. Ayaw nang magpatuloy. Sa bawat pag-iwas lalo namang nagalit si Balaam, hinampas niya ang hayop na parang ito ang may kasalanan sa lahat. At doon nangyari ang isa sa pinakapambihirang sandali sa Biblia. Binuksan ng Diyos ang bibig ng asno at nagsalita ito ng ano ba ang nagawa ko sa iyo at 3 beses mo akong sinaktan. Isipin mo ang bigat ng tagpong iyon, hindi sermon mula sa langit ang unang gumising kay Balaam, kundi tanong ng hayop na matagal na niyang kasama. Para bang sinasabi ng kwento na minsan, ang katotohanan ay dumarating sa paraang ayaw nating pakinggan. Sumagot pa si Balaam, parang normal na usapan lang, patunay kung gaano siya kalayo sa tamang pag-iisip sa sandaling iyon. Pagkatapos lamang nito binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at nakita niya ang anghel na nakatayo sa daan. Sinabi ng anghel na kung hindi umiwas ang asno, baka patay na si Balaam sa mismong sandaling iyon na pagtanto niya na ang hayop na kanyang pinarusahan ang siya palang nagligtas sa kanyang buhay. Dito tumama ang tunay na mensahe. Ang pagiging propeta ay walang saysay kung ang puso ay nakatali sa ambisyon. Nagpatuloy si Balaam patungo kay Balak, ngunit sa halip na sumpain ng Israel, 3 ulit siyang napilitang magbitaw ng basbas, lumabas sa kanyang bibig ang kabaligtaran ng gusto ng hari. Sa huli, naging malinaw na walang kapangyarihan ang ginto laban sa plano ng Diyos. Ang taong inupahan para manira ay naging instrumento ng pagpapala. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa himala ng nagsasalitang hayop, ito ay salamin ng tao. Kung gaano kadalas tayong nagmamadali sa direksyong gusto natin kahit may mga babala na sa harap. Sa mga kawikaan nakasulat na may daang tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Si Balaam ay larawan ng taong relihiyoso pero kontrolado ng lihim na hangarin. Maraming scholar ang nagtatanong, literal bang nangusap ang asno o simbolo ito ng konsensya? Ngunit para sa sinaunang mambabasa, malinaw ang punto. Kayang gamitin ng Diyos kahit ang pinakamahina para iligtas ang tao sa sarili niyang pagkawasak. Ang tunay na bulag ay hindi ang walang mata, kundi ang ayaw tumingin. Sa modernong panahon, parang naririnig pa rin natin ang yabag ng asnong iyon sa tuwing may desisyong minamadali dahil sa pera. Tuwing pinipilit natin ang bagay na alam nating mali, may munting tinig na humihila pabalik. Hindi ito laging anghel na may tabak, minsan simpleng pangyayari, pagkabigo o payo ng taong minamaliit natin. Si Balaam ay nagpatuloy sa kasaysayan bilang komplikadong tauhan, propeta ngunit naligaw, tinawag ngunit nag-alinlangan. At ang kanyang asno na walang pangalan, ang naging tahimik na bayani ng kwento, parang paalala na sa kaharian ng Diyos, hindi titulo ang sukatan ng karunungan. Sa huli, iniwan tayo ng salaysay na may tanong na kung dumating ang anghel sa sarili nating daan, makikita ba natin siya? O kailangan pa bang magsalita ang asno ng ating buhay para tayo huminto? Marahil ang himala ay hindi lang ang pagsasalita ng hayop, kundi ang katotohanan hanggang ngayon, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong magising. At baka sa bawat liko ng sarili nating paglalakbay,
May tahimik na asno ring nagbabantay. Hinihintay lang na marinig natin ang boses na matagal nang nariyan na nagsasabing may mas ligtas na daan, may mas maliwanag na bukas, at may Diyos na hindi sumusuko kahit sa pinakamatigas na puso. Ikaw, kaibigan, nasubukan mo na bang maintindihan ang mga babala sa bawat maling desisyong iyong nagagawa?